Naimbag ang malam, narito na ang PIA News Cordillera. Mahigit 17,000 benepisyaryo sa Cordillera ang tatanggap ng cash assistance mula sa nasyonal na pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport o UPLIFT program. Ayon kay DSWD CAR Regional Director Enrique Gascon, ang mga benepisyaryo ay ang mga kinilalang mahirap, near-poor at low-income households, kabilang ng mga miyembro ng 4Ps at walang gutom program, natatanggap ng one-time cash assistance na tig 2,000 piso. Benepisyaryo rin ang mga near-poor households na kinilala sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System 2024 at mga low-income Social Security System members na tatanggap ng 2,000 pesos mula Hulyo hanggang Disyembre 2026. Sinimulan na ang payout para sa mga benepisyaryo ng UPLIFT particular sa Abra, Mountain Province at Benguet. Aniya, layunin ng programa na matulungan ang mga pamilya mula sa epekto ng energy emergency na dulot pa rin ng geopolitical tensions sa gitnang silangan. Kaugnay sa nasabing balita, patuloy ang UPLIFT payout na isinasagawa ng DSWD sa Mountain Province. Mga benepisyaryo nagpahayag ng pasasalamat. Narito ang ulat ni Valerie Jane Taguba. Mahigit 400 mahihirap at near-poor na pamilya sa mga bayan ng Bauco at Tadsyan sa Mountain Province ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport Assistance or UPLIFT program. Sa isinagawang payout noong Hulyo 20, 226 na household mula sa Bauco at 259 naman na household mula sa Tadsyan ang tatanggap ng 2,000 piso mula Hulyo hanggang Disyembre 2026. Ayon kay DSWD Social Welfare and Development Team Leader Attorney Johnny L. Bumakil, layunin ng UPLIFT na matulungan ang mahihirap at near-poor na pamilya na makayanan ng epekto ng pandaigdigang energy emergency. The intention of the UPLIFT is to help our poor and near-poor families doon sa impact ng energy emergency which we experience globally. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang munisipalidad ng Mountain Province hanggang sa katapusan ng buwan. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na ayuda na makatutulong sa kanilang mga pamilya. Dakkel nga tulong ta ada usaran ti pamilya nang una iti aduna iti kasapulan iti pangkusina nang una nagkarg iti usalan ti eskwela nga ubing. Umuna-unay kat agyaman akdam para kayo nga kan kinagapan ti pondo nga mausar ditoy. Kat kanyak nga parintis dakkel nga tulong daytoy ta karo kanyak nga dati paggadali ng anak na dakkel nga tulong kanyak daytoy. Ang UPLIFT program ay isang komprehensibong programa ng pamahalaan na nagbibigay ng cash assistance sa mahihirap, near-poor at iba pang vulnerable sectors. Layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng tumataas na gastusin sa pamumuhay. Ako si Valerie Taguba para sa PIA News Cordillera. Daan-daang agriculture workers sa La Trinidad Benguet ang benepisyaryo ng tupad sa ilalim pa rin ng UPLIFT program ng pamahalaan. Kasunduan para sa implementasyon ng programa nilagdaan. Si PIA-ISU intern Rench Garcia para sa report. May bagong pag-asa ang mahigit 500 manggagawa sa sektor ng agrikultura sa La Trinidad Benguet matapos silang mapabilang sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program. Nitong Hulyo 21, formal na simulan ang programa sa pamamagitan ng Orientation at Memorandum of Agreement o MOA signing na isinagawa sa Benguet Sports Complex. Nilagdaan ng Department of Labor and Employment, katuwang ang Department of Agriculture, National Irrigation Administration at Pamahalaang Bayan ng La Trinidad ang kasunduan bilang pagpapatibay ng kanilang sama-samang suporta sa pagpapatupad ng programa.
So isa lang po itong pamamaraan na kahit paano po ay magkaroon po kayo ng emergency employment under the Department of Labor and Employment in partnership of course with the Department of Agriculture, with the NEA, and of course with the local government unit. So ito po ay, sabi ko nga po, kami din po dito sa regional office ay part of our commitment. It's only because it's our mandate, but beyond our mandate, ang aming talagang commitment na makatulong. Nagpahayag din ng suporta ang DA, NIA at pamahalaang bayan ng La Trinidad sa programa sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa DOLE upang matiyak ang maayos na pagpapatupad nito para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Collaborate with NIA, with DOLE, yakanda kami ay Wadad Agriculture. So is nan local side mat nin ublanan, is it peso or employment office nan municipal agriculture and offices tapno ma-identify tako nun sinunan beneficiaries. Nakatupay nan mangilaan nyo si Mon Ubla kayo, si Garden nyo, yan mabayadan kayo niya. San udom na ay affected beneficiaries. Our commitment, we strongly commit this, our agency in anything that we can help para ma-push yung program niya. Because there are a lot of benefit po dito kung bakit kami nakikikollaborate with the DOLE. We will be directly coordinating with your office. Sana meron pang mga programa na pwede natin ibaba sa ating constituents. So ayun na, so pasalamat tayo kanyada, dakil nga pasalamat kanyada. Kansapay kumata, dapat nila tumapay nga programa, nga mabalin nga may babada para kanda tayo dito yung man. Baba nga ayan tayo nga munisipyo, kanda tumapay nga munisipyo iti probinsya ng Benguet. So with that, we greatly extend our appreciation, of course, to the Department of Labor and Employment, National Irrigation Administration, and to the Department of Agriculture. Kasabay nito, ipinaliwanag sa mga benepisyaryo ang mga lituntunin, benepisyo at proseso ng programa upang matiyak ang maayos na pagsisimula ng kanilang pansamantalang hanap buhay. Bahagyang tupad ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport to Uplift Program na naglalayong makapagbigay ng agarang oportunidad sa kabuhayan para sa mga manggagawa sa impormal na sektor. Para sa mga benepisyaryo, ang programa ay inaasahang makatutulong sa pagtugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at magsisilbing suporta sa kanilang kabuhayan. Dahil pag ititupad, dahil event na pintas dahil arami itong biro tayo. So nga kami na farmers ako, arami din iti obligasyon nila, ang trabaho, pag ito dahil na ti gobyerno ko tumulong na gamit kada kami, mga farmers, so na kami nasaya at ito na programa iti gobyerno tayo. Kailang unay tinasayat ngon nga di makatinggi no tanon tulungan na kamat nga mga tulungan ti bagi mo business. Diyan kaya kasnamat nga nagsakang kami kasi nga senior kami kadadakat nga sa gabasit man lang. Urin ako sa gabasit kat dakal nga ba nang gajay. Inaasang mabibigyan ng pansamantalang hanap buhay at karagdagang kita ang 582 benepisyaryo sa ilalim ng TUTAD program. Mula rito sa La Trinidad, Benguet, ako po si PIA-ISU intern Rench Garcia para sa PIA News, Cordillera. Isa sa mga lubos na ipinagpapasalamat ng mga guro na programa ng pamahalaan ay ang Expanded Career Progression Program. Sa katunayan, isang guro ang nagpasya sanang magretiro na. Pero dahil sa nasabing programa, nagpasya ito na palawigin ang kanyang paninilbihan. Tunghayan ang kanyang kwento sa report ni Clint Isvan Tutanes. Ang promosyon para sa mga guro ay dating isang mahigpit at masalimuot na proseso. Sa ilalim ng dating sistema, ang promosyon ay nangangailangan ng malaking panahon, pagsisikap, karanasan at pinansyal na aspeto. Isa ang gurong si Dolores Ticon ng Buyagan Elementary School sa La Trinidad, Benguet sa mga nakaranas na sa hamong ito. Ay narigat di sir ta iso nga nabayagak nga nag-teacher tuta. You need to have those anya data dagijay seminars dagita adati research mo agiskwila ka which idi siya
Idi ag eskwela mo tandagi jay anak ko kat kunak nga da kayon ti ag eskwela so nga I have only earned units of masteral. Bagamat masaya si Teacher Dolores sa pagtuturo sa 33 taon na serbisyo nito, kabilang siya sa maraming veteranong guro na inaakalang magre-retiro bilang Teacher 3. Nagbago ang lahat para sa kanya nang pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Expanded Career Progression o ECP sa ilalim ng Republic Act No. 12288. Magpaiso nga ta. O magpaiso nga ta. Nga, sige lata. We do it, ipapil mo, tapno, with this economic kwatat takot na ngina amin ti kwakat. Da kami nga teachers kat hangkamot nga mabalin nga apan ag sideline dit ang aglaklako niya. We know kwata nakatutok ka iti kwa. So, nakatulong mostly DJ salary increase. Dahil dito, nagpasalamat si Teacher Dolores kay Pangulong Marcos sa paglagda nito sa ECP. Sir President, thank you very much for having this ECP that you were able to see us veterans teacher nga we will not be retiring as teacher 3. So yeah, thank you very much, Sir PBB. Kabilang si Teacher Dolores sa 5,916 na guro sa Cordillera na na-promote mula Teacher 3 patungong Teacher 6 sa pamamagitan ng ECP. As of our record, we have 8,717 teachers and school heads who were promoted through ECP. And aside from that, we also have the retitling of position. So we have 69 positions that are retitled, and we have also 47 positions that were converted. Ang ECP ay isang scheme kung saan pinahihintulutan nito ang mga guro na umangat sa kanilang ranggo batay sa kanilang mga kwalifikasyon, karanasan at mga pamantayang profesional nang hindi na kinakailangang maghintay ng mga bakanting posisyon o ng pagre-retiro ng ibang mga kawani. Clint Esvantotanes para sa PIA News, Cordillera. Patuloy na pinalalago ang mga gulayan sa paaralan na isang mahalagang inisyatibo sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa katunayan, nakatutulong din ito sa implementasyon ng school-based feeding program ng Department of Education. Si Debbie Gasingan para sa report. Malaking tulong para sa Buyagan Elementary School sa La Trinidad, Benguet ang pagkakaroon ng gulayan sa paaralan. Ayon kay Regina Bihar, guro sa nasabing paaralan, ang mga pananim nilang gulay ay ginagamit din nila sa kanilang school-based feeding program. Ang sobrang anin ay binibenta rin nila para magamit sa dagdag na gastusin sa nasabing programa. Actually, nakaminos gastos kami matnukas jay. Idi awan ti pundo ti feeding. No, ada ti mga kwami, isuti apan mi alaan. Iluto mi isuti apan mi ayaban mi dagi jay beneficiaries isuti pakanan mi isuda. O no gulay mat dagi jay petchay, agluto kami ti inapoy. Santo jay petchay isuti isa-serve mi kenyada. Adamat piman ti mangkayat. Adamat ti ubi nga makita mo nga madi na ti gulay. When so nga we have to force them nga syempre manganda ti gulay at kaisumat ti amo tayo nga mangingitad ti nutrients ti ano. Anya, magkakatuwang ang mga guro sa pangangasiwa sa kanilang gulayan sa paaralan. Sa pamamagitan ng donasyon ng pamahalaang lokal ng La Trinidad ay inaasahang mapalalago pa ang gulayan. Ayon sa Department of Education Cordillera, lahat ng mga paaralan sa rehiyon ay may gulayan. Bukod sa nagagamit sa school-based feeding program ang mga produktong gulay mula rito, ang gulayan ay nagsisilbi ring lugar ng pagkatuto sa agrikultura ng mga estudyante. Noon kasi it's nutritious food product. So the harvest from the gulayan sa paaralan may sometimes be used for the feeding or it can be sold doon sa mga pwedeng bumili doon sa community na yon. But for now, since meron ng hot meals, so that should be the major source of vegetables sa kanilang program. Sa ilalim ng bagong Pilipinas at direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.,
Pinalawak pa ang Gulayan sa Paaralan program sa bansa para malabanan ang malnutrisyon at matulungan ang school-based feeding program. Bahagi rin ito ng kampanya tulad ng Hapag kay PBBM at nakapaloob sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Debbie Kasingan para sa PIA News, Cordillera. Isa rin sa mga paaralang aktibong namamahala ng kanilang gulayan sa paaralan ay ang Lukban Elementary School sa Baguio City. Ano kaya ang kanilang best practice? Alamin sa report ni PIAUC intern Mark Legaspi. Mula sa simpleng pagtatanim ng gulay, mas pinalakas ang seguridad sa pagkain at gustong nutrisyon ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng programang Gulayan sa Paaralan, hinihikayat ang bawat paaralan na magkaroon ng sariling taniman bilang bahagi ng paghubog ng malusog, responsable at may malasakit sa kalikasang kabataan. Kasabay ng pagdiriwang ng Nutrition Month, mas pinalakas ng Department of Education ang pagpapatupad ng programang Gulayan sa Paaralan bilang bahagi ng pagsusulong ng wastong nutrisyon at seguridad sa pagkain ng mga mag-aaral. Isa sa mga aktibong kabahagi sa naturang programa ang Lukban Integrated School sa Baguio City na patuloy na nagpapatupad ng programang Gulayan sa Paaralan upang mahikayat ang mga mag-aaral na matutunan ng kahalagahan ng pagtatanim, wastong nutrisyon at seguridad sa pagkain. Ayon kay Jan Parayaw, Gulayan sa Paaralan Coordinator, ang mga gulay na itinatanim at inaani sa paaralan ay ginagamit sa school-based feeding program upang makapagbigay ng masustansyang pagkain sa mga benepisyaryong mag-aaral. Alright. Ang gulayan sa paaralan ng Lukban Integrated School ay sinusuplayan ang ating beneficiary sa school-based feeding program. So mula sa ating tinatanim na mga gulay, ito ay ibinibigay at pinapakain natin sa ating mga beneficiaryo ng school-based feeding program kagaya ng repolyo, mga wombok at iba pang mga gulay. And then kung hindi man nila makain dito sa school ay pinapauwi natin sa ating mga mag-aaral para doon na lang sa bahay nila lulutuin ang ating mga gulay. Hindi lamang mga gulay ang pinapamahagi sa ilalim ng programa, kabilang din dito ang mga produktong mula sa poultry, gaya ng itlog at karne ng manok, bilang karagdagang suporta sa pagbibigay ng masustansyang pagkain para sa mga benepisyaryo ng school-based feeding program. Okay, so mayroon po tayong mga gulay, mayroon din po tayong mga poultry produce like itlog at mga chicken meat. And ito po yung mga pinapakain natin sa ating mga benepisyaryo ng school-based feeding program. Isa sa mga pangunahing hamon sa pagpapatupad ng programang Gulayan sa Paaralan ay ang pagpapanatili ng tuloy-tuloy na pagtatanim at pangangalaga sa mga school garden. Aniya, mahalagang magkaroon ng patuloy na partisipasyon at suporta upang matiyak na maging produktibo ng naturang programa. So far, hindi naman po masyadong hamon, kaya lang ang problema lang natin ay yung pag-maintain. Okay? So yung to maintain the garden, to maintain the school garden, to maintain the planting of varied vegetables, that is really the problem. And the growing of vegetables that we plant, that is taking too much time for the teachers, the school personnel, and of course the kids who are really want to help the school in planting vegetables and growing the vegetables. Bilang suporta sa programang Gulayan sa Paaralan, taon-taon naglalaan ng karagdagang pondo ang Department of Education upang matugunan ang mga pangangailangan ng programa. Ginagamit ang pondong ito sa pagbili ng makagamitan, seedlings at iba pang materyales na kinakailangan upang mapanatiling maayos at tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng school garden. Bukod dito, nakakatanggap din ang programa ng suporta mula sa pamahalaang lungsod ng Baguio, partikular sa City Veterinary and Agriculture Office o CVAO, na tumutulong sa pagpapalakas ng implementasyon ng programa. Mayroon din po sa nanggagaling sa ating city, sa ating syudad, sa city government, lalong-lalo na po ang CVAO, City Veterinary and Agricultural Office. Sila po ay nag-conduct ng seminar para sa ating 4-H club
o mag-aaral para maturuan sila kung paano magtanim ng gulay, kung paano maggawa ng composting, at paano mag-alaga ng mga gulay. So yan po malaking bagay para po may tuloy-tuloy po ang ating gulayan sa paaralan at yung mga naturuang mga bata ay natututo rin na ipapamahagi po nila sa kanilang mga kamag-aral. Actually, yung ating pagtatanim dito sa eskwelahan, yung mga bata na nakikita nila yung kung paano lumaki ang gulay, katulad ng repolyo, katulad ng wumbok, mga talong, nakikita nila kung paano inaalagaan at paano lumalaki at paano hina-harvest ang mga iba't ibang mga gulay na itinatanim sa ating mga school garden. At doon alam ko natututo na ang ating mga mag-aaral. Higit pa sa pag-aani ng sariwang gulay, ang programang Gulayan sa Paaralan ay nagtatanim din ng kaalaman, disiplina at pagpapalaga sa kalagaan ng sapat na nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan, isang hakbang tungo sa mas malusog na henerasyon at isang matatag na kinabukasan. Mula rito sa Lucban Integrated School, ako po si PIA UC Intern Mark Legaspi para sa PIA News Cordillera. Bilang tugon sa pangangailangan ng publiko sa panahon ng krisis, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalaan ng pondo para sa pagbili ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund. Distribusyon ng libreng bigas sinimulan na rin sa Bangged Abra. Detalye, hatid ni Christian Tubadeza. Mahigit 800 residente mula Barangay Agtangaw at Anggad sa bayan ng Bangged ang nakatanggap ng rice assistance mula sa Food Assistance and Rice Distribution Project sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang o BBM Rice Subsidy ng Office of the President. Nakapo Presidente, ti panangtid mo titulong kada kami nga nakapanglaw dito nga sulilit nga barangay. Barangay Kabayatan at Pinkastamet ti local government. Tagyamyaman kami sir ta destinated nga tulong nga bagas kan basit nga grocery. At dakdal nga tulong kada kami etoy sir. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 10 kilong bigas at ilang grocery items upang tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang distribusyon ng rice subsidy ay gaganapin sa iba't ibang barangay ng Bangged na isasagawa ng local government unit na pinangungunahan ni Mayor Pope Cardenas. Mula dito sa Abra, Christian Alistair Tubadeza para sa PIA News Cordillera. Bilang bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaan na ilapit ang iba't ibang serbisyo pangkalusugan sa komunidad, isinagawa ang Purok Kalusugan sa Pilar Abra. Karagdagang detalye mula kay Jam Malingan. Iba't ibang serbisyong pangkalusugan at nutrisyon nang inilapit sa mga residente ng malayong barangay ng Brookside sa Pilar Abra sa pamamagitan ng Purok Kalusugan ng Department of Health kasama ang Municipal Local Government at Rural Health Unit ng Pilar. Dati maangay nga Purok Kalusugan for Nutrition dito'y Pilar, particularly dito'y Barangay Brookside. So it means bringing our health and nutrition services closer to the people dito sa barangay mismo. Since this is a PDOCO-led activity, it's the first time and tinaon natin sa month of July because we are focusing nutrition since Pilar also belongs to the priority areas when it comes to nutrition. Nagpasalamat naman ang komunidad sa aktibidad na kaugnay din ng selebrasyon ng Nutrition Month ngayong buwan ng Hulyo. Naragsakan na swerte kami dito barangay mi nga Brookside kasi kadagiti amin nga barangay dito la barangay mi tinapili da ket agyaman kami kadagiti kasto nga serbisyo da kasi aglalo kadagiti seniors nga haanen nga makabiyahe dagiti masikog of being amo tayo nga dito'y barangay mi kat adayo iti ili. Iso nga agyaman kami kadagiti DOH ta adda iti libre nga konsulta, adda dagiti libre nga agas, libre nga kit nga naipaayda kadagiti ubing nang ken dagiti therapies. Patuloy ang DOH sa pagsasagawa ng Purok Kalusugan sa iba't ibang barangay at munisipyo ng lalawigan. Mula dito sa Abra, Jam Malingan para sa PIA News Cordillera. Pinalalakas ng 3 solar power pump irrigation project o SPIP sa Abulog, Cagayan ang supply ng irigasyon sa tail end ng West Apayao Abulog Irrigation System o WAIS Service Area.
Nasa 50 magsasaka na may 45 ektaryang lupain sa Barangay Calug Sur ang benepisyaryo ng proyekto. Itinatag sa itaas ng irrigation canal pumping water mula sa kalapit na Calug River. Naging operasyonal ang pasilidad nito lamang Hunyo 2026. Ito rin ang nagbibigay ng augmentasyon ng supply ng tubig sa tail-end portion ng WAIS service area. Ayon sa NIA Cordillera, kadalasang nararanasan ang kakulangan sa supply ng tubig sa mga tail-end areas ng irrigation systems, lalo na sa tagtuyot. Bilang paghahanda sa epekto ng El Nino, nagsagawa ng inspeksyon ang NIA Kalinga sa Upper Chico River Irrigation System, information education campaign sa mga magsasaka, at calibration ng river discharge kamakailan. Ininspeksyon nila ang intake dam sa Barangay Bado Dangwa hanggang sa end check sa lateral D sa Barangay Bulo, Tabuk City para malaman kung gaano karami ang tubig na idinidirekta sa sistema at ang sitwasyon ng supply ng tubig sa pagsasaka sa wet cropping season ng 2026. Minonitor din ang land soaking at paghahanda ng mga sakahan para magamit sa datos para sa pagpaplano at pamamahagi ng tubig. Pagkatapos ng inspeksyon, nagpulong ang mga opisyal ng NIA at Irrigators Associations kung saan pinag-usapan nila ang resulta ng monitoring. Bumuo rin sila ng Task Force Committee for the Worst Case Scenario at Conflict and Grievance Task Force para mapalakas ang koordinasyon at matugunan ang mga suliranin sa irigasyon. Matagumpay na isinagawa ang Stage 3 Sustainability Training at Turnover Ceremony para sa 100 partner beneficiaries ng Project Lawa at Binhi sa Barangay Angkilong Sagada, Mountain Province. Layunin ng aktibidad na higit pang palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga benepisyaryo sa pagpapanatili ng kanilang mga naumpisahang kabuhayan at mga proyektong pangkomunidad. Kasabay nito ang formal na turnover ng mga support at intervention upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga inisyatibang nagtataguyod ng seguridad sa pagkain, pangangalaga sa kapaligiran at katatagan ng komunidad laban sa mga epekto ng climate change at iba pang kalamidad. Binigyang diin din ng mga kinauukulang opisyal ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad upang matiyak ang pagpapatuloy at tagumpay ng mga proyektong nagsusulong ng matatag at ligtas na kabuhayan. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang mga partner beneficiaries at pinagtibay ang kanilang pangako na pangalagaan, ipagpatuloy at palaguin din ang mga ipinagkaloob ng proyekto para sa kapakinabangan ng kanilang komunidad at ng mga susunod pang henerasyon. Matagumpay na nagtapos ang community-based training programs sa Itogon, Benguet sa ilalim ng TRIN Lokal o Localized Opportunities for Knowledge Access and Lifelong Learning. Sa pangunguna ng TESDA Benguet katuwang ang LGU Itogon, layunin ng pagsasanay na mapalakas ang mga LGU sa pangangasiwa ng mga grassroots skills training batay sa local labor needs. Ang TESDA ang namahagi ng modules, certification at assessment support. Nagtapos sa training ang 75 na partisipante kung saan 48 sa Early Childhood Care and Development NC3 at 27 sa winemaking course. Ang train lokal ay intervention para sa lifelong learning, pagtataguyod ng socio-economic mobility at inklusibong pag-unlad sa grassroots level. Ipatutupad ang Project Saray Cordillera sa Apayao, kasunod ng hakbang ng DOST Cordillera at mga partners nito na ipatupad ang Climate Smart Agriculture Initiative sa lalawigan. Kamakailan ay tinalakay nila kasama ang Provincial Government of Apayao, LGU Santa Marcela at Apayao State College ang implementasyon ng proyekto at ang pagkilala sa potential areas of collaboration. Binigyang diin ni DOST-CAR Regional Director Nancy Bantog na ang Project Saray ang pupuno sa Smarter Sustainable Communities Program sa pamamagitan ng pagpapalakas ng smart agriculture component nito. Iginit din nito kung paano masusuportahan ng Saray Technologies ang data-driven planning, localized climate information at informed decision-making para sa mga LGU at farming communities. Tampok ang iba't ibang black and white na larawan sa Cordillera Unscripted Photography Exhibit sa Ifugao Provincial Capital sa Lagawe. Silipin natin ito sa report ni Florida Robles.
Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Cordillera Month, nagsagawa ang Ifugao Creatives Organization ng isang black and white photography exhibit sa atrium ng Provincial Capitol Building sa Lagawa, Ifugao. Ang photo exhibit ay pinamagatang Cordillera Unscripted na kung saan tampok ang mahigit 25 black and white photographs. Ang layunin nito ay ipakita ang lalim ng emosyon, tekstura, liwanag at mga kwentong nakapaloob sa bawat larawan sa pamamagitan ng monochrome photography. When we remove the color, mas makikita natin yung deep emotional structure ng isang photograph. Where hindi na tayo gagawin by the manifest of the colors, but mas makikita natin yung very essence of what the story of a photograph is. Every image is very powerful, ang lalim ng culture natin. And it's a living narrative of who we are. Especially na some of the photos is an everyday, day-to-day na ginagawa nila. So this Cordillera Unscripted photo exhibit, it reminds us of all these powerful stories. Maaari ring bilhin ng mga interesadong bisita ang mga larawang tampok sa exhibit. Ang exhibit ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Provincial Government ng Ifugao, DTI, TESDA at Akbay Silakbo. Ipinahayag ng mga katuwang na ahensya ang kanilang suporta sa mga local artists at sa patuloy na pag-unlad ng creative sector sa lalawigan. They say that color fades, stories become louder. Today, we witness exactly that. Through each photograph, we see more than beautiful images. We see the identity of the Cordillera, the resilience of our communities, the richness of our tradition, and the everyday lives of our people captured in timeless frame. This exhibition provides a unique platform to showcase the Ifugao heritage, diverse traditions, breathtaking landscapes, and the authentic stories of its people through the timeless artistry of black and white photography. We are the stewards of the past, and we should be the conduit for the future. This means, as stewards of this current generation, let's try our best to really maintain the artistic and innate character, innate talent of the Ifugaos that is being reflected already behind the lens. Mula rito sa Lagaw, Ifugao, Florida Robles ng PIA News Cordillera. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region at sa X app, sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Jonalyn Ponciano, Naimbag Amalan.